Nilinaw na Malacanang na walang sinabi si Pangulong Rodrigo Duterte na ipatutupad nito ang martial law sa bansa. Ito ay matapos lumabas sa ilang ulat na inihayag umano ng Pangulo na walang makapipigil sa kanya na magdeklara nito. Ang Communication Secretary Martin Andanar, ang ganitong report ay magdudulot umano ng pagkalito sa publiko. May ulat si Sweden Velado. You know, I have to protect the Filipino people. It's my duty. And I tell you now, if I have to declare martial law, I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation, period. Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa dinaluhang pagtitipon sa Davao City Sabado ng gabi na umani ng mga negatibong kritisismo matapos lumabas sa mga headline ng ibang balita na walang makapipigil sa kanyang magdeklara ng martial law. Tinawag itong misreporting at irresponsible journalism ng palasyo matapos magdulot ng pagkabahala at pagkalito sa publiko ang mga lumabas na headline. Gayong malinaw naman na walang sinabi ang Pangulo na ipatutupad na niya ang batas militar. Dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi naman ikinaunlad ng buhay ng mga Pilipino noon ang martial law. Iginiit naman ni Communications Secretary Martin Andanar na ipatutupad lamang ang batas militar oras na magkaroon ng rebelyon at lumaganap ang karahasan sa bansa. Sa ilalim ng ating saligang batas, pwede lamang magdeklara ng martial law kung may pananakop o rebelyon na maglalagay sa panganib ng seguridad ng publiko. Aprobado ito ng Kongreso, nasuri ng Korte Suprema at hindi hihigit sa 60 araw ang implementasyon. Ayon kay Senate Minority Leader Ralph Recto, hindi kailangang seryosohin ang pahayag ng Pangulo. Wala naman daw banyagang grupo na plano tayong sakupin at gaya ng sinabi ng Pangulo, bumaba na ang krimen sa bansa at mas ligtas na sa kanilang mga tahanan at komunidad ang ating mga kababayan. Noong nakaraang linggo, lumabas sa resulta ng Pulse Asia Survey na 7 sa 10 Pilipino ay tutol sa muling pagdedeklara ng martial law. Pagtitiyak naman ng palasyo, makakaasa ang publiko na igagalang ng Pangulo ang anumang nasasaad sa ating saligang batas at gagawin niya lamang ang mga nararapat na hakbang para protektahan ang ating bayan. I have to preserve the Filipino people and the youth of this land. Para sa PTV News, Sweden Velado. Naging produktibo raw ang pulong ni Pangulong Rodrigo Duterte at US Ambassador Sung Kim ayon sa Malacanang. Kabilang sa mga napag-usapan sa pulong kahapon ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas laban sa terorismo at sa pagpapatupad ng batas. Bago ang pulong, pinasalamatan ng Pangulo ang Amerika sa tulong nila kontra terorismo sa kanyang pagharap sa mga negosyante nitong Sabado. Malaki raw ang naitutulong ng teknolohiya ng Amerika para maaresto ang mga terorista. Binantaan din ng Pangulo ang mga teroristang grupong Abu Sayyaf. Kaugnay ng mas matinding aksyon daw ng gobyerno kapag may nangyaring kidnapping. Papayagan na rin daw ng Pangulo na kumilo sa loob ng Pilipinas ang mga tropa ng mga karatig bansa laban sa kidnapping. Ang order ko talaga sa Navy, sa Coast Guard, basta nag-kidnap tapos trying to escape, pasabugin mo na silang lahat. Sabi nila sa hostage ko, sorry, collateral damage. Then if they are blasted every day, that would stop. Or at least places into a parity. Hindi ka lamang sa kulukuhan mo, taga-pasabugin kita. Samantala, nagbabala naman ng China na kailangan daw munang magdeklara ng giyera ng Amerika bago nila ibigay ang mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. We should also acknowledge the realities about China. China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international norms.
harangin ng China sa mga itinayo nitong isla sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ito ang mungkahi ni Rex Tillerson, ang nominado ni US President-elect Donald Trump na maging Secretary of State. Sinabi niya ito sa kanyang confirmation hearing sa harap ng Senate Foreign Relations Committee. Pero nabalitaan ito ng China na agad umalma. Giit ng Chinese Foreign Ministry, may karapatan silang gawin ang anumang aktibidad sa loob ng kanilang teritoryo. Gayunman, handa raw ang China na makipagtulungan sa sinumang magiging susunod na US Secretary of State para isulong ang pagpapabuti ng relasyon ng China at Amerika. Maging si US President-elect Donald Trump, pinuna ang anyay panlalamang ng China sa South China Sea. But Russia and other countries, including China, which has taken total advantage of us economically, totally advantage of us in the South China Sea by building their massive fortress. Total. Sa editorial ng Global Times, isang tabloid na pinatatakbo ng gobyerno ng China, sinabi nitong kailangan muna maglunsad ng gyera ng Amerika bago nito maharang ang China sa mga isla sa South China Sea. Sinabi ng Malacanang na dapat igalang ang personal na paniniwala ni Tillerson at hintayin na lang ang mga policy pronouncement ng papasok na Trump administration. Pero para sa isang eksperto, ang pagbanggit ng Chinese tabloid sa posibilidad ng gera, posible raw magpalala ng tensyon sa rehiyon. At apektado raw nito ang mga bansang umaangkin ng teritoryo sa South China Sea, kabilang ang Pilipinas. So this can be a cause of alarm not just for the Philippines but for the entire Southeast Asian region. Any threats of war, any occasion for war is always bad for everyone, and especially for the South China Sea, since we have 5 claimant states. Pero kung tila nagkakatensyon sa pagitan ng China at Amerika, ang mga opisyal ng PDP Laban na partido ni Pangulong Duterte, balak makipagpulong sa Communist Party ng China. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, mangyayari ang pulong sa Beijing sa January 22 hanggang January 25. Layon daw ng pulong na pagtibayin ang relasyon ng dalawang ruling parties. Tina Panganiban Perez, GMA News. Isa raw sa mga utak ng pambobomba sa Davao City noong Setyembre ang anak ni na Maguindanao Congresswoman Bay Sandra Sema at dating Cotabato City Mayor Muslimin Sema. Ayon yan kay PNP Chief Ronald De La Rosa, si Datu Muhammad Abdul Jabbar Sema raw ang nagbigay ng masasakyang ginamit na mga salarin. Kinumpirma rin ito ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla. Pero hindi pa raw malinaw kung bakit sinuportahan ni Sema ang pambobomba. Naaresto si Sema ng Malaysian Police noong November 24. Tinangka raw ni Sema na tumawid ng border ng Malaysia at Thailand para tumakas. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na ang Maute Group ang nasa likod ng pagsabog. Pero hindi pa raw malinaw ang kaugnayan nila kay Sema. Siya nag-facilitate, siya nagbigay ng sasakyan, sa kanya nagagali yung staging point ng pag-operate na yon at isa siya sa brains sa likod. Tumanggi naman si Congresswoman Sema na magkomento sa pagkakadawit ng kanyang anak sa Davao bombing. Pinangunahan naman ni Senador Manny Pacquiao ang flag raising ceremony sa Camp Crame. Dito muli niyang sinabi na suportado niya ang kampanya ng PNP kontra droga, kriminalidad at terorismo. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, muli iginiit ni Senador Manny Pacquiao ang kahalagahan na maipasa sa lalong madaling panahon ang death penalty para mawakasan na ang malaki raw na problema laban sa droga at terorismo. Si Senador Manny Pacquiao ang panauhing pandangal ng PNP sa kanilang flag raising ceremony ngayong araw kasabay din ng pagdiriwang ng ika-38 founding anniversary ng Intelligence Group. Aniya, patuloy daw siyang susuporta sa kampanya ng gobyerno kontra droga, kriminalidad, korupsyon at terorismo. Death penalty nga raw ang nakikita niyang paraan para mapigilan ang malalang suliranin lalo na sa droga at terorismo. Taliwas sa sinabi noong isang linggo ni Senator Richard Gordon na wala pang numero sa Senado para maipasa ang death penalty, naniniwala si Senador Pacquiao na meron na sila nito. Dapat nga raw bitay ang maging kaparusahan sa mga drug lord, terorista at iba pang mga sangkot sa heinous crimes. Kapwa wala rin daw pinipiling biktima ang droga at terorismo,
kaya dapat nang mawakasan. Pinuri niya ang mga pulis sa mga operasyong ginagawa nila para mapigilan ang terorismo, iligal na droga at kriminalidad. Sabay hikayat na patuloy maging mapagmatsyag laban sa kasamaan. Kapwa naman suportado ni Senador Pacquiao at PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na walang makakapigil sa kanya magdeklara ng martial law kung kinakailangan. Sabi ni Senador Pacquiao, kapakanan lang naman daw ng bayan ang nasa isip ng Pangulo. Malala rin daw masyadong problema sa iligal na droga at kung ito raw ay ang kinakailangan para mawakasan na ito, ay sinusuportahan nila ito. Ayon naman kay PNP Chief de la Rosa, mismong siya at kanyang ama ay naging biktima ng martial law. Binantaan pa nga raw siyang firing squad kasama ng mga kaibigan niya matapos mahuling lumabag sa curfew noong bata pa raw siya. Kahit naniniwala siyang hindi naman ito talaga ipatutupad ng Pangulo, ay susuporta pa rin daw siya ng 101 o di kaya 1,000% pa kung gawin ito ng Pangulo. Dahil lang naman daw ito marahil sa frustration sa lala ng problema sa droga. Ang mahalaga, dati na raw nila itong naranasan at hindi nila hahayaang maabuso ito kung sakaling ipatupad nga. Samantala, Connie, galit naman itong si PNP Chief Bato de la Rosa sa hakbang ni SPO3 Ricky Santa Isabel na sa NBI sumuko at hindi sa pulisya. Minura pa niya ito, sabay sabing ayaw niyang magpakustudiya sa PNP dahil alam niyang wala itong kawala sa pulisya. Solid daw ang kaso ng PNP laban sa kanya pero dapat daw ay wag magpagamit ang NBI kay Santa Isabel para di na makalaya pa. Itong si Santa Isabel Connie ang siyang itinuturong pulis na sangkot di umano sa pagkidnap sa Korean national na businessman na si Ji Ik-ju. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Binigyan diin ni Senate President Coco Pimentel na walang dapat ikabahala ang publiko kasunod na naging pahayag ng Pangulong Duterte ng pagdedeklara ng martial law. Naniniwala naman ang ilang senador na ang naturang pahayag ay bahagi lamang ng estilo ng pananalita ng Pangulo. Si Ria Fernandez sa detalye. Walang dapat ikabahala sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagdedeklara ng batas militar ayon kay Senate President Coco Pimentel. Tiwala si Pimentel na kukonsulta muna sa Kongreso ang Pangulo bago ito gawin. Don't worry too much about that legally correct statement of the President. Sa ilalim ng 1987 Constitution, maaari lamang magdeklara ang Pangulo ng martial law sakaling may rebellion o invasion o pagsakop sa bansa alang-alang sa kaligtasan ng publiko. Kailangan din niyang magsumite ng report sa Kongreso sa loob ng 48 oras matapos ang deklarasyon. Kung hindi ito tututulan ng mga mambabatas, ipatutupad ang batas militar hanggang 60 araw lamang maliban na lang kung magpasya ang Kongreso na palawigin ito. Sa kanyang talumpati sa isang hotel sa Davao City noong Sabado, muling pinalutang ni Pangulong Duterte ang ideya ng pagdedeklara ng martial law. Ito ay kung lumala ang problema sa iligal na droga. Para naman kay Senador Ping Lacson, ang naturang pahayag ng Pangulo ay bahagi ng kanyang mga retorik kaya dapat na tayong masanay. Habang inihayag ng ilang miyembro ng minorya ang pagtutol sa martial law. Sa Kamara naman, hindi makita ni Oriental Mindoro Representative at House Justice Committee Chairperson Reynaldo Umali ang koneksyon ng pagdedeklara ng martial law sa paglaban sa droga. At this point in time, I cannot see the connection as yet. But if the President is talking about narco-politics, the way it happened in Colombia, where there is like, the government now, when you have many governors, many mayors, even police, even judges already succumbing to the pressures of narco-politics, then perhaps in that sense, the declaration of war against drugs may be viewed. But at this point in time, I do not know what is in the mind of the President, how he views the problem on drugs. Habang iginiit ni Albay Representative Edsel Lagman na hindi sapat na basehan ng martial law ang problema sa droga. No amount of virulence of the drug menace would be a constitutional anchorage for the declaration of martial law. Because under the Constitution, there are only two grounds for declaring martial law. One is rebellion, and the other is invasion
Tumanggi ang Korte Suprema na magkomento sa issue hanggat walang kasong isinasampa sa kanila. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Senador Antonio Trillanes na isa pang oposisyon sa Administrasyong Duterte, nag-aalala raw sa banta ng Pangulo. Dapat mag-alala tayo kasi presidente siya, no? Hindi pwedeng biro-biro yung sinasabi. Dapat lahat ng sinasabi ng isang presidente siniseryoso natin at pinaniniwalaan natin. Otherwise, baka magulantang tayo. Kaya siya paulit-ulit dahil pinapangunahan niya na. Kinokondisyon niya na yung isipan ng ating mga kababayan na mangyayari yung martial law. So, doon tayo papunta. Para kay Senador Bam Aquino, malinaw na ayaw ng karamihan ng mga mamamayan ang pagbabalik ng martial law. Panahon na maghanap tayo ng mga bagong solusyon sa mga problema natin. Hindi naman pwede na kapag may problema, martial law na kaagad or ganun na lang lagi yung laging nilalabas ng mga solutions. But again, kung ibangga mo yan dun sa survey last week, iba nang hinahanap ng taong bayan. They're looking for new solutions. Nakuna ng CCTV ang engkwentro sa pagitan ng mga pulis at lalaking sangkot umano sa droga sa Maynila. Nadaplisan ng bala sa ulo ang isa sa mga pulis habang nabaril naman sa mata ang suspect. Makibalita tayo kay Mav Gonzales. Kitang-kita sa CCTV ang habulan at barilan ng mga pulis at 2 drug suspect sa Tondo, Maynila kahapon ng hapon. May tumawag po sa amin na concerned citizen na sabi daw po may baril daw po na alleged doon sa lugar. Tapos po, nagpa-dispatch po ako ng tao, ang operatiba natin doon para i-verify po. Pagdating ng mga pulis sa H. Lopez, Corner 1, Luna Street, nakita nila ang suspect na tumutugma sa description na itinawag sa kanila. Naka-t-shirt, pantalon, sombrero at jacket na nakatali sa bewang. Sa CCTV, makikitang kausap ng isang operatiba ang suspect na kinilalang si alias Pong. Sinubukan niyang kapkapan ito pero pilit inilalayo ng suspect ang katawan niya. Nakapa ko yung mango niya at agad niyang hinawakan yung mango ng baril niya at nagpambuno na po kami. Nung nahugot niya yung baril niya, agad niya po akong pinutukan kaso hindi po pumutok yung baril niya. Tumakbo na palayo ang suspect at hinabol siya ng 2 operatiba. Habang tumatakbo, nagpapaputok pa rin ang suspect kahit pa maraming tao sa kalsada. Di ako makaputok gawa nung maraming dumadaan na tao saka mga jeep. Maraming tao eh. Then nung nagkaroon ako ng chance para gantihan siya ng putok, natamaan ko siya bandang kanan na mata. Then nung sa tingin ko hindi ninda, pinutukan ako. Then tamaan ako dito sa Nang hijack pa ng motorsiklo si alias Pong. Kasalubong ko siya. May hawak na baril. Tapos nung paakit na po ako, hinatak niya ako sa damit. Sabi niya, iatid mo ako. Tapos yun. Tapos umupo na po siya sa motor ko. Tinutukan ka niya? Sa likod po dito, sabi niya, babakiling kita. Bilisan mo, babakiling kita. Nagpababa raw sa Mayriles ang suspect at tumakbo patakas. Naaresto naman ang kasamahan ng suspect na si Ryan Cedilla na kasama nitong nakatambay sa kanto. Ayon kay Cedilla, nasa lugar sila ni alias Pong para umiskor ng shabu. Pang personal lang po yun. Yung kasama niyo kanina, yun nagkanto lang. Yung maaari. Nakuha sa kanya ang ilang sachet ng hinihinalang shabu, isang kalibre 38 at mga bala. Patuloy naman na hinahanap ng pulisya si alias Pong na may tama na sa mata.